Welcome back sa Panahon TV, mga kabayan. Sa puntong ito, kamustahin naman po natin ang kondisyon ng mga pangunahing dam sa bansa. Dito po sa Luzon, patuloy po nating binabantayan ang 3 major dams ng Luzon. Ito po ang Magat Dam, Pantabangan Dam at ang Angat Dam. Dito po muna tayo sa Angat Dam kung saan kinukuha ng Metro Manila ang water supply at ganoon din po para sa ating energy consumption. So base po sa datos ng Pag-asa, makikita po natin dito February 19, iyan ay nasa 206.32 meters at kahapon po ay bumaba pa ito sa 206.11 meters. Dito po sa Angat Dam, ang normal water high level natin ay nasa 212 meters. Dako naman po tayo sa Magat Dam na matatagpuan po ito sa probinsya ng Isabela. Ibig sabihin, ito po ay multipurpose dam na nagbibigay ng tubig para sa irigasyon at ganun din po para sa kanilang power supply. So base po sa datos ng Pag-asa, kahapon ay nasa 182.04 meters ito. Ibig sabihin, within 24 hours ay nagkaroon din po ng pagbaba sa level ng tubig sa negative 0.27 meters. At panghuli na lamang po natin ang Pantabangan Dam na nasa probinsya po yan ng Nueva Ecija. Gaya po ng Magat Dam, ito po ay nagsusupply din ng tubig para sa kanilang irigasyon at ganun din po para sa kanilang energy consumption. So base po sa Pag-asa, kahapon ay nasa 195.23 meters po ito. Mula po yan sa 195.39 meters. Ibig sabihin, dito po sa Pantabangan Dam ay nabawasan din po ang level ng tubig sa negative 0.16 meters. Dito po sa Pantabangan Dam, yung normal high water level natin ay napakalayo po kung compare sa kanyang current water level na nasa 221 meters. So patuloy po natin babantayan ang kondisyon ng 3 major dams dito po yan sa Luzon. At sa puntong ito, alamin naman po natin ang magiging agwat ng temperatura sa bansa. Unahin po muna natin dito sa Luzon area. Sa Baguio, meron po kayong 13 to 23 degrees Celsius at asahan din po natin dyan ang pagkakaroon ng mga mahihinang pag-ulan sa mga susunod na oras. Samantala, dito naman po sa atin, sa Metro Manila, meron tayong 22 to 31 degrees Celsius. Dako naman po tayo sa Visayas area para po sa Iloilo at Bacolod, parehas po kayong meron 23 to 33 degrees Celsius habang sa Tacloban, yan po ay nasa 23 to 30 degrees Celsius. At panghuli na lamang po natin, sa Mindanao naman po tayo, sa Cagayan de Oro, meron kayong 21 to 31 degrees Celsius at sa Zamboanga, yan po ay nasa 24 to 33 degrees Celsius. Sa mga susunod na oras, asahan din po natin ang fair weather condition. At mga kababayan, sa ibang balita, patuloy pa rin po ang obserbasyon na ginagawa sa isang ginang na kinumpirmang merong MERS-CoV. Bilang paghahanda para maiwasan ito, narito po ang ilang mga bagay na dapat nating tandaan. Middle East Respiratory Syndrome o MERS-CoV, kilala rin po bilang novel coronavirus at ang ganitong sakit ay posible pong maging dahilan ng pagkamatay. Unang naitala ang ganitong kaso sa Saudi Arabia taong 2012. Ilan po sa mga sintomas nito ay ang pagkakaroon ng lagnat, hirap sa paghinga, pagkakaroon po ng ubo, ganun din po ng diarrhea at ng kidney failure. Para maiwasan ang ganitong sakit, kailangan po kumonsulta sa doktor para makumpirma ang mga sintomas. Maaari po kayong sumailalim sa laboratory test gaya ng polymerase chain reaction. At ang mga kababayan, posible naman na maiwasan ang MERS-CoV. Dapat lamang ugaliin po ang paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Kung babahin niyo uubo, make sure na gumamit po kayo ng tissue o kaya naman ay ang manggas ng inyong mga damit. Iwasan rin po ang paghawak sa inyong mukha lalo na kapag madumi ang inyong mga kamay. Dapat rin po iwasan muna ang pagkakaroon ng kontak o malapit na distansya sa taong pinaghihinalaan na merong MERS-CoV. Panatilihin rin po nating malinis ang inyong kapaligiran at iwasan ang pagkain ng undercooked food or yung hindi po nahugasan ng maigi. Magbabalik pa po kami matapos ang ilang paalala.